Breaking news kabayan! Habang patuloy ang mas matitinding pag-atake ng mga Houthi ng Yemen sa maritime traffic, humiling ang Israel sa United States na muling magsagawa ng military operations laban sa mga rebelde. Ayon ito sa ulat ng Israeli television. Ang Iran-backed na grupong Houthi na may kontrol sa malaking bahagi ng Yemen pero hindi kinikilala bilang opisyal na gobyerno ng bansa ay nakipagkasundo ng ceasefire sa US noong Mayo. Pagkatapos noon, tumigil sila sa pag-atake sa mga commercial ships sa loob ng halos 2 buwan. Pero ngayon, umatake na naman ang mga ito at pinalubog ang 2 barko kung saan hindi bababa sa 4 na tao ang nasawi. Sinabi ng Israel sa US na ang patuloy na pag-atake ng mga Houthi sa mga barko ay hindi na dapat manatiling problema lang ng Israel. Ayon sa ulat, nananawagan ang Jerusalem ng mas matinding combined attack laban sa mga Houthi regime. Hindi lang airstrikes mula sa Israeli Air Force, kung hindi pati na rin ang pagbabalik ng mga American attacks at ang pagbubuo ng isang coalition na may kasamang iba pang bansa. Ayon sa isang hindi pinangalanang security official, ang hiling ng Israel na makilahok ang US ay bilang tugon sa lumalawak na agresyon ng mga Houthi. Aniya, kailangan ng isang malawak na coalition para maiparating sa Houthi regime na delikado na ang posisyon nila. Lumabas ang report na ito sa huling araw ng pagbisita ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Washington. Hindi binanggit kung sa anong level ipinadala ang mensahe. Nitong Huwebes, nagpatuloy din ang Houthi sa kanilang ballistic missile attack sa Israel, isang bagay na hindi nila isinama sa ceasefire nila sa US. 2 missiles ang pinakawalan nila patungong Israel. Yung unang missile na pinaputok sa umaga ay na-intercept bago pa man makarating sa teritoryo ng Israel. Yung pangalawa naman, bandang 10 PM ay bumagsak bago pa man marating ang Israel. Kaya hindi ito nag-trigger ng mga sirens kahit na na-detect pa ito ng militar. Ayon kay Abdul Malik al-Houthi, ang leader ng grupong Iran-backed Houthi, ipagpapatuloy ng kanilang militya ang pag-atake sa kahit anong barkong nagdadala ng goods na konektado sa Israel kung susubukan nitong dumaan sa Red Sea, Gulf of Aden o Arabian Sea. Sinabi niya na ang mga pag-ataking ito ay magpapatuloy hanggat tuloy ang agresyon at pag-blockade sa Gaza. Samantala, sinabi ni German Foreign Minister Johann Wadfall, kinokondena namin ito sa pinakamalakas na paraan at inaasahan namin na gagamitin ng Iran ang impluwensya nito sa mga Houthi para matigil na ito. Dagdag pa niya, ipinapakita nito na kailangan natin ng mas malalim na kasunduan sa Iran, hindi lang tungkol sa development o posibilidad ng nuclear weapons, kung hindi pati na rin sa regional behavior ng Iran. Naglabas naman ng video ang mga Houthi rebels sa Yemen na nagpapakita ng pag-atake nila sa cargo ship na Eternity Sea sa Red Sea at ang tuluyang paglubog nito. Mas nauna pa rito, may lumabas ding halos kaparehong video na nagpapakita ng pag-atake sa Magic Seas na pinalubog rin nila. Ayon sa mga maritime officials, pinatay ng mga Houthis ang 4 sa 25 na crew na sakay ng Eternity Sea bago tumalon at lumikas ang iba. Lumubog ang Eternity Sea pagkatapos ng mga sunod-sunod na pag-atake sa loob ng 2 araw. Ayon sa mga sources mula sa mga security companies na sangkot sa rescue operation. Ayon sa isang European naval force na nasa Middle East, 10 sa 25 na sakay na barko ang na-rescue at 4 sa kanila ay hinango mula sa dagat. Sinabi ng Houthis na sila raw mismo ang nag-rescue sa ilan sa mga crew, pero ayon sa United States, ito ay isang uri ng kidnapping.
Ayon kay Houthi military spokesman Yahya Sari, ang pag-atake ay isinagawa gamit ang isang unmanned vessel at 6 na cruise at ballistic missiles. Ilang oras matapos ang insidente, naglabas ng video ang Houthis kung saan makikita ang grupo habang nagpapakawala ng missiles patungo sa Eternity Sea. Makikita sa footage na malubha ang pinsala sa bridge ng barko at may tumatagas na langis mula rito. Kasama rin sa video ang radio conversation ng kapitan ng barko at ng Houthis kung saan sinabi ng mga rebelde, "Aatakihin namin ang barko kung hindi kayo hihinto." Pero tumanggi ang kapitan at sinagot niya, "Nasa tamang daanan kami, pinapayagan ito." Kita sa video na nagkaroon ng mga butas sa waterline ng barko at unti-unti itong pinasok ng tubig bago tuluyang lumubog. Ayon pa kay Sari, ang naval force ng Yemeni Armed Forces ang umatake sa barkong Eternity Sea. Sabay sabi na ang barko raw ay patungo sa Israeli port ng Eilat, kaya nila ito inatake bilang suporta sa mga Palestinian sa Gaza. Samantala, naniniwala ang Israel na ang ilan sa highly enriched uranium ng Iran ay ibinaon sa ilalim ng Isfahan facility ng Iran matapos ang airstrikes ng United States at hindi ito nawasak o nailipat bago pa man ang mga pag-atake, ayon sa isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Israel. Pero ayon sa opisyal, hindi na ito mararating o mahukay dahil bantay sarado ito ng Israel. At kung sakaling maghinala ang Israel na sinusubukan ng Iran na hukayin muli ang mga materyales, hindi kami magdadalawang isip na magsagawa ng panibagong strike, sabi ng opisyal. Nagkasundo ang Israel at European Union sa ilang mahahalagang hakbang para mapabilis ang pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza Strip sa mga susunod na araw, ayon kay EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas. Kinumpirma rin ito ni Foreign Minister Gideon Saar at sinabi niya na nagdesisyon ang Security Cabinet na magpatupad ng mga hakbang para mapabuti ang humanitarian situation sa Gaza. Kabilang na dito ang mas maraming truck, mas maraming border crossings at mas maraming ruta para sa humanitarian efforts. Sa isang joint press conference kasama sina Austrian Foreign Minister Beat Manuel Reisinger at German Foreign Minister Johann Wadpol, nagpasalamat si Saar sa kanyang mga counterpart. Salamat sa makabuluhang pag-uusap na ginagawa natin. Kasama kayo at ang EU tungkol sa humanitarian issue. Kinumpirma ng mga pahayag ni Saar at Kallas ang naunang ulat ng Bloomberg, kung saan sinabi na may kasunduan ng naabot para sa muling pagbubukas ng ilang aid corridors. Kasama rito ang mga humanitarian routes na dadaan sa Egypt at Jordan, pati na rin ang ilang crossing points sa northern at southern Gaza. Ayon kay Kallas, ang mga hakbang na ito ay ipinatutupad na o ipapatupad sa mga susunod na araw. Ayon sa napagkasundo ang layunin na ang tulong ay kailangang makarating direkta sa mga tao at patuloy na magpapatupad ng mga hakbang para masigurong hindi mapupunta sa Hamas ang mga ayuda. Sa kabilang banda, napatay sa isang airstrike sa Gaza Strip ang commander ng Palestinian Islamic Jihad sa Sejaya sector, isang opisyal na lumusob sa Israel noong October 7 attack. Si Fadel Abu al-Ata, ayon sa IDF at Shin Bet, ay dati umanong deputy commander ng Sejaya sector at noong kasagsagan ng digmaan, na-promote siya bilang pinuno ng Islamic Jihad Regional Unit. Sa hiwalay na strike naman, napatay si Hamed Kamel al-Aziz Iyad na ayon sa IDF ay responsable sa engineering at paggawa ng mga pampasabog para sa Islamic Jihad's Turukman Battalion.
Ayon sa military, siya ang nasa likod ng pagpaplano at pagsasagawa ng mga terror at explosive attacks laban sa IDF troops.